Mga kabrid, magandang araw. Mag-update tayo sa ating munting manukan. Ang channel na ito mga kabrid ay tungkol sa pag-aalaga ng manok. Laging may manok mga kabrid, kung paano natin sila pinapalaki ng maayos at malusog. Ang tanging hiling lang ng channel na ito ay magpakita ng mga ideas, manok tips, viewing tips ng ating mga alagang manok, lalong-lalo na sa mga panahong tag-ulan, panahong tag-init, panahon sila ay may mga sakit at kung ano-anong klaseng ideas mga kabrid na naaayon lang sa pinapakita kong karanasan ko sa ating munting channel. So tara, samahan niyo ako mag-update tayo sa ating munting channel sa GVC Rooster Show mga kabrid. So mag-intro muna tayo. So ayan mga kabrid, mainit talaga. So marami tayong napapansin at nakikita sa ating pag-aalaga pagdating sa matinding init mga kabrid. So may mga ginagawa tayo nang naaayon lang sa pag-oobserba natin. Maaaring ito ay tama at maaaring ito ay lihis sa inyong karanasan, pero ito ang ipapakita ko kung ano ang natural na nangyayari sa ating manukan. So napakainit, time check natin is alas 12 mga kabrid. So maganda-ganda itong ipakita sa ating mga kaibigan sa kung paano tayo nag-aalaga pagdating sa ganitong napakainit na panahon mga kabrid. So ayan hindi ko ginagamit yung mga scratching pin natin na DIY and improvise mga kabrid. Hindi natin ginagamit yan. So tayo ay laging nagaganito. Tinitingnan natin ang mga alaga nating manok. Yan si Tornado Hatch natin na brown red mga kabrid. Ayan, nakapasa na yan, isa, walang sugat. So ito ang ating isa naman, kapatid niya kabrid. Yan. Iakit na sana natin to kabrid, kaso siya, natagalan siya sa paghahanda. So siya, nagkaroon ng molting or pagpapalit ng balahibo sa liig. So napalitan siya. So yan ay isang 2.5 years old mga kabrid. Mula itlog, 2.5 years old na natin alaga. Ito naman ang isa. So nagkaroon siya ng halak na kabrid sa init. Nagkaroon na siya ng halak sa init. So ang mga manok natin, pag nasubrahan sa init, yung alinsangan, nagkakaroon sila ng halak. Kaya mas minamaigi ko talagang huwag sila lang painumin ng tubig. Kasi antimano, pag yung pangangatawan nila is yung mga sobrang alinsangan kabrid, tapos pinainom mo ng tubig, ayan ang resulta. Nagkakaroon sila ng mga halak at sipon mga kabrid. So monitoring pa rin tayo. Ito yung mga inahin natin mga kabrid. Yan. Init na init sila kabrid sa panahon ngayon. So pakita ko sa inyo yung mga, ayan, tingnan mo yung mga bubong natin. Yan, mga bubong natin. May mga sapot-sapot, which is good sa manukan. Para sa akin yan ay malaking tulong sa ating munting manukan sa kagaya nito mga kabrid. Dahil ang mga lamok ay natatrap nila. Naghahanap nga ako ng mga gagambang bahay. Diyan ko sila pinapatira. Ayan hindi ko yan inaalis, pinaparami ko yan para ang lamok kabrid hindi talaga makarami sila or makagala-gala dyan. Kuwang-kuha sila lagi ng mga alaga nating gagamba mga kabrid. So mga broodcock, meron tayong may mga halak at sipon na mga kabrid sa ating munting manukan sa dahil sa ating dinang init mga kabrid. So ayan sumana. May halak na yan. Itatabi natin yan mamayang gabi. Tapos ang ginagawa ko dyan kabrid, yung gaganito kaliit na luya, hindi ko siya papakainin ng hapon. Ganito kalaking luya, isusubo natin yan sa kanya. Pipit-pitin natin tapos isusubo natin. Isa rin itong isa na to. Yan may mga rin yan, may mga halak at sipon mga kabrid. Natural lang yan. Pinapakita ko ang natural na kalagayan ng aking manukan sa panahon ganito mga kabrid. Sobrang init. Isa ito sa kumuna nangyayari sa manukan mga kabrid. Lalo na sa akin, 49 piraso na alagaan natin sa manukan natin. Tapos ayan ang nangyayari. Pag sobrang init, hindi naman natin talaga maiwasan yan. So meron tayong tatlo i-undergo natin sa paggagamot mga kabrid. Kasi tara, pakita ko kayo dun sa baba mga kabrid. Pakita ko kayo sa baba. So ganito malaganasan. Ito gamit natin to. Lagi tayong may oregano. So kumun. May mga manok talaga tayong pag ganitong tag-ulan is nagkakasakit. So kagaya nga yan. Gagawan pa pala natin ng mga tabing-tabing bubong-bubong to. So ayan siya.
yung mga broodcock natin, o yung mga ano natin, ayan o, yung mga magto 2 years old natin, kabrid. Tinitingnan talaga natin kung saan sila maigi. Yan, mamanukan natin, oh. Sobrang init, kabrid. Yan. Pag tinago mo naman doon sa loob, yung alinsangan naman ng loob, hindi sila makapag pasingaw, mas maigiging nandyan sila, kabrid. Pero pag nakita natin hindi kinaya, or nagkaroon sila ng kurog-kurog or halak, kabrid, ipinapasok natin, tapos ina-undergo natin sa gamot. Yung natural lang na gamot, mga kabrid, gagaya ng organic, mga halamang gamot. So, ayan, oh. Okay pa siya. Haba na ng tahid niya, kabrid. Haba na. May mga manok na sadyang matitibay, kabrid. Lalo na yung mga hats na manok, mga dark leg. Yan, matitibay na manok yan. Para sa akin, base lang sa obserbasyon ko, mga kabrid, matitibay talaga mga manok na yan. Ayan siya. Yan. Init na siya. Yan. Hingal na siya. May sipon na rin yan. Mapansin mo agad sa sa pagtingin mo pa lang, mapansin mo agad yung may mga halak-halak or naglalaway-laway na lalamunan nila kasi madumi na yung tuka nila, kabrid. Madumi na. So, ano natin yan. I-undergo natin sa gagamot. Kailangan yan ma-applyan lahat, kabrid. So, ganito lang. Magpa-fasting tayo. Fasting tayo sa Tapos lalagyan natin yung mga nila, pangangatawan ng luya. Luya ang nilalagay ko, kabrid. Pinipit-pitan ko. So, bisik na bisik yan, mga kabrid. So, tara, balik tayo doon. Pakita natin ang ito natin ginagawa. So, dahil nga sa ganun, mas maigting ang pag-monitor natin sa ngayon. Hindi muna tayo nagpasayaw, kabrid. Hindi muna ako nagpasayaw kasi nga nagiging agresibo masyado. Tapos nagkakaroon nga ng halak-halak ang mga manok natin pag pinasayaw natin, kabrid. Tapos hindi ko binibigay minsan ang pagpapa-spray sa kanila lagi kasi nagiging sila sobrang agresibo, kagaya nung nakaraan. Ako na naman ang napagdiskitahan, kabrid. Inaayos ko lang yung kanilang dapuan kasi nagkasinta, sira na. Siyempre unlimited ang maintenance pag nag-aalaga ka ng manok. So ay inayos ko lang. Ako naman ngayon ang saltik. Ako pa naman hindi ako nag-iilag. Pag ganyan, hindi ko iniilagan, kabrid, ang pagsaltik ng manok. Hindi ko inaalaga. Pinapaano ko siya para na hindi tayo, parang kasi ang reflexes pag inilag ka, parang umaano ka pa sa kanila. Purong nakikisayaw ka sa kanila. Kaya ang ginagawa ko, inaano ko na lang. Kaya minsan pinayaan ko lang siya pag saka ko siya hipuin. Tapos lagi talaga dapat naka-jogging pants, kabrid, kasi ito mayroon tayong medyo hindi magandang pinutulan ko siya ng tahid kasi bumaon yung tahid sa natin. Sureball talaga. Kaya hindi ko naman sana papansinin, kaso yung malakas yung labas ng ating yung sugat ba. So ginawa ko, kinulong ko siya, tinignan ko, nagkasakit siya. So ito, may ginagawa tayo, kabrid. Nag-request si Mrs. na gawa natin siya ng upuan na yung may sandalan sa likod. So ito yung ginawa natin, kabrid. Gagawa natin siya ng upuan na may sandalan sa likod. Lalagyan na lang natin yan dyan ng mga kawayan. Tapos ito, nagtabi na rin ako kasi siyempre yung parang bawi na rin sa atin ba. Gagawan ko siya ng gusto niyang yung ganyang may sandalan na pahayahan niya dito sa labas. Siyempre ako naman ito, gagawin natin tong kulungan. Bibili pa tayo ng ganito. So it costs 300, kabrid. 300 agad yan. Tapos nakikita mo yung na yan, ito. Yan. To? Kusot. Yung pinagtistisan nito. Ano mo tinitistis nito, kabrid? Yan? Ito yung nila. Ipa ng good lumber. So ito magandang gamitin to sa breeding. So sabi ko nga sa inyo, pag tayo, halimbawa na nabigyan tayo ng pagkakataon makasayaw or makasampa ulit sa ruwida sa akyatan, katapos nun magbe-breeding tayo. So naghahanda ako, kabrid. Ito gagawin ko to para sa sisiw, brooder. Gagawin ko tong brooder. Dalawang bahay na brooder. So ito ang gagamitin nating ipa, kabrid. Gagamitan natin sila ng ipa. Malaking bagay ito sa development ng sisiw, mga kabrid. So ayan siya. Ayan. Mga
magandang gawin yan sa sisiw, kabrid. So, at the same time, mga kabrid, ginagamit natin yan sa pagluluto din, kabrid. Gumawa kami ng mga, alam mo yung mapapel, kasi maraming papel dito eh. Yan o. Binabad namin sa tubig, tapos pinabilog-bilog namin, tapos pang alalay. Maglalagay lang kami ng isang uling. Pag nagbaga na yung isang uling na yon, lalagay-lagyan namin ng isang bilog, dalawang bilog. Ayan, ito na mag-aalalay sa apoy, kabrid. So, maaring kami, yan o. Kalan sa sobrang mahal ng gasol, kabrid. Kailangan na higpitan pala natin lalo ang natin pagtitipid. Maging maging mautak tayo. So, backyard breeder na ako. Walang masyadong kita kasi wala tayong trabaho. Nakapokus tayo sa manok. Kailangan yung mga bagay-bagay, kabrid, gawa natin ng paraan. Yung resilience ba natin sa pag-aalaga ng manok sa buhay natin, pakita natin. Iyan o. Ganyan. Nakikita mo yan? Hingal na hingal siya. Ayan. Yan ang minomonitor ko lagi. Ayan, magkakahalak yan, kabrid. Pag ganyan ang sistema nila. So, maaaring itago ko yan. Kasi mamaya katapos nito yan, na mga nahihingal, ilalabas ko yan dyan. Papahingahin ko sila. Papahingahin. Ayan. Pati mga broodcock natin. Sa singaw din ng init. Ayan o. Walang hangin, kabrid o. Walang hangin. Tapos, diretso yung init. Talagang, kumbaga sa parang ini-steam yung pangangatawan ng manok natin. Ayan. Kaya yan sila. Nagkakasakit, kabrid. So, ganun lang ginagawa natin, update natin sa ating manukan ngayon. So, maraming salamat sa mga patuloy ng pagsabay dyan. Sa mga nanonood, kabrid, oo, mag-comment ka. Baka ma-shoutout kita sa susunod. Ito sa simpleng pagmamanok lang ang ginagawa natin. So, nagsimula sa 2 piraso, naging 49, nag-120, daming pinagdanasan natin, mga kabrid. 5 taon tayong nagpamikos-mikos sa pag-aalaga ng manok. Heto na sila. Nagsimula tayo sa mga ganito, ito. Ayan o. Lagayan niya ng saging, kabrid. Diyan tayo nagsimula. 2 piraso. Lagayan ng saging, pinanday, in-improvise. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin natin. Para sa mga inahin na nga lang. So, naging ganyan na. Ito, DIY, kabrid. Sarili ko lang tong gawa. Lahat to, sarili kong gawa to. Ayun o. 15 piraso na sarili kong gawa. Ang laking gastos ng kawayan natin ito. Pero, maigi at laking pakinabang sa ating munting manukan. Pati ito, kabrid, breeding pen. Ako lang din ang gumawa niyan, kabrid. Ang gamit ko lang dyan, kutsara. Kutsara yung triangle. Yan lang ang pinangano-ano ko. Kamay-kamay. Yun. Tapos yero. Ayan. Improvise lang. So, puro lang sa atin yan. So, ayan o. Ganun lang ang pag-ahalaga ng manok para sa akin. So, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsabay. Hopefully po, lagi lang po kayo nasa maayos na kalagayan. God bless po sa inyong lahat. GP's easy for the rest of their life.